Tinatanong ni President Song Chol. Kung paano si Soo-hyun? Kasama mo rin ba siya? Ngunit sinagot lang siya ni Nam Ho-jung ng hindi sir, at ipinaliwanag niya na, habang ako at si Soo-jung tumakas na iwan si Soo-hyun at Soo-ho sa loob ng hotel. Nang marinig ito, sinabi ng Pangulo na hindi ito maganda. Ang rason kaya kami nakatakas ni Soo-jung. Dahil na-distract si Seong habang hinaharap niya si Soo-hyun at Soo-ho. At ikinalulungkot ko ngunit ang bagay ay ginamit ko silang dalawa bilang pain. Kaya ang sabi ng Pangulo ay hindi mo na kailangang mag-isip, ginawa mo ang isang napakahusay na trabaho, ngunit tandaan na ito ay hindi dapat lumabas sa lahat. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo kung lumabas ang mga bagay na ito? Alam kong hindi sinasadya ang pangyayaring ito, ngunit kung ito ay lumabas ay ang ating partidong oposisyon ay maaaring magsampa ng kaso laban sa atin sa mga isyu ng moralidad at iba pa. Na maglalagay sa atin sa malaking panganib. Hindi natin kayang manatili sa kapangyarihan. Kaya kahit na ang mga bagay na ito ay sumasalungat sa iyong personal na etika, tandaan na kalimutan ang mga bagay na ito habang pinapanatili ang mas malalaking bagay sa isip. Nagpasalamat si Nam Ho-jung dahil sa kanyang mga sinabi. At pagkatapos sinabi ni Mr. President salamat din dahil nakinig ka sa mga sinabi ko at pagkatapos ay ibinaba ang telepono gaya ng sinabi ng Pangulo. Nag-vibrate ang isa pang telepono sa mesa at pagkababa niya ay agad na nawala ang kaligayahan ni Sung Chul dahil ang tumatawag ay si Lee Jo-yang na ama ni Soo-hyun at napagdesisyonan niyang baliwalain ito at huwag nang kunin ang telepono. At makikita natin na nakatayo doon hanggang sa dilim si Chairman Lee, ngunit hindi pa rin pinapayagang makapasok sa base. Galit na tanong ni Chairman sa kanyang tauhan. Sigurado ka bang nakita mo si Soo-jung na pumasok sa base ng sundalong Amerikano? Yes sir, sagot ng kanyang tauhan, siguradong nakita ng dalawa kong mga mata na pumasok sa base kasama ang kanyang bodyguard. Galit na nakatingin sa telepono, walang sumasagot sa kabilang dulo. Iniisip niya kung ano ang ginagawa ni Sung Chol nang hindi sinasagot ang telepono. Napakabaliw ba niya sa kapangyarihan, kaya hindi niya pinansin ang telepono? Huwag pansinin ang buhay o kamatayan ng iyong anak na babae. At napakagat na lang sa kanyang mga ngipin sa sobrang inis. Sa labas ng Yongsan Barracks, mayroon pa ring mahabang pila ng mga sundalong Amerikano na nakaharang sa kalsada, na hindi pinapayagan ang sinuman na lumapit na may napakahigpit na tingin na walang magawa sa kanila. Nagalit ang isang pulis kaya hinampas niya ang hood ng sasakyan, nagmumura sa harap ng mga nasasakupan, mga bastos, ang lakas ng loob nyo bastosin kami sa bansang hindi nyo naman pagmamay-ari. Pakiramdam niya ay naipit siya sa gitna ng kaguluhang ito, umaasa na lamang na ang araw na ito ay lilipas ng mapayapa, pagkatapos ay isang araw pa para matapos ang usapin. Sa sandaling iyon, isang lokal na sasakyan ng pulis ang bumilis at nagpreno para tawagan ang kapitan. Ibinaling niya ang mapupungay niyang mukha at nakilala ang pamilyar niyang tauhan. Malungkot siyang nagsalita, bakit ka bumalik? Dito, sabi mo magpapalit ka ng shift sa police station. Nang makita ng kapitan ang kanyang mabilis na paghinga, naisip ng kapitan na may hindi tama. Mula roon, nalaman niya na ang departamento ng pulisya ay nakatanggap ng ulat ng 2 pugot na katawan sa Noryangjin. Huminto siya ng ilang segundo, ang kalaban na ito ay hindi kamukha ng binata sa loob ng kampo, gayunpaman ang kanyang mga nasasakupan ay masigasig na nagsabi, sa tingin ko ay nakatakas si Tak Se-young sa aming pangangasiwa. Pagbalik sa kanyang istasyon ng pulisya, narinig niya ang isang ulat na kagabi sa isang hindi natapos na shopping mall, isang lalaki at isang babae ang natuklasang pinatay sa basement. Pareho silang pinugutan ng ulo. Ang problema dito ay ang mga biktima ay pawang mga tao mula sa departamento ng pulisya. Sa kasalukuyan, bagamat nakakagimbal ang mga balita, tila wala pang naamoy ang mga social network at press, kaya't ang departamento ng pulisya ay nakakatipid ng maraming trabaho. Ngunit alam ng kapitan na hindi iyon ang katotohanan. Naamoy na nila ito, ngunit sa sensitibong oras na ito, ang anumang bagay na may kaugnayan sa seremonya ng inaugurasyon ay pinananatiling nakatago. Hinaplos ang kanyang masakit na ulo na sinusubukang ikonekta ang mga pangyayari. Alam ng kapitan na pinatay na ngayon ni Tak Se-young si Nam Hee-won at nakapasok sa kampo ng mga Amerikano. Sa sobrang pagkabigla, ang buong bansa ay walang kahit isang artikulo na nag-uulat sa pagpatay sa 2 pulis na nagtrabaho para sa istasyon ng Dongjak na nagngangalang Kim Young-jon at Chae Myung-jae. Ayon sa mga larawan sa pinangyarihan, naka-uniforme pa rin sila, kaya madaling makilala silang dalawa.
Pinunasan ng kapitan ang kanyang eye sockets. Gustong malaman ng kapitan kung ano ang sinabi ng Dongjak Station. Sinabi nila na nakaduty daw ang dalawa kagabi, pero hindi nila alam kung bakit sila nandito. Ipinapakita ng mga record na ang shopping center ay wala sa ruta kung saan karaniwang lumilitaw ang dalawang pulis na ito at walang bakas na dinala sila doon pagkatapos ng pagpatay. Ang dalawang taong ito ay hindi gumamit ng opisyal na sasakyan, kaya hanggang sa natuklasan ang bangkay ay itinuring pa rin silang nakaduty. Kaya sino ang nakadiskubre sa dalawang iyon? Kumunot ang noo ng kapitan at nagtanong, pero bakit kakaiba ang sagot ng kanyang nasasakupan? Isa pala itong anonymous na tawag na nagpapabaliw sa kanya, naghagis ng kung ano sa kamay niya para medyo madismaya. Mabilis na nagsalita ang mga kapalit na subordinates. Hindi namin makumpirma ang eksaktong oras ng kamatayan, ngunit nahulaan na nangyari ito mga alas 11 ng gabi hanggang bandang 2 o 3 ng umaga. Ang pagiging malabo ay nakakabaliw sa kapitan. Kung si Tak Siyang talaga ang nakatakas, dapat ay ipaalam man lang nila sa pulis. Ngayon ay kailangan nilang harapin ang isang kaso ng malawakang pagpatay. Ang mga asul na buhok, matangos na ilong ng mga Amerikano ay tinatawag ang kanilang sarili na pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Ngunit hindi pa rin nila kayang panatilihin ang isang bata na nakapasok sa kanilang base. Biglang bumukas ang pinto ng police room mula sa labas. Hindi pa tapos ang kwento ngayon, bakit sobrang busy? Nagalit siya at magmumura na sana nang biglang narinig niya ang ulat ng kanyang nasasakupan na may dumating na lalaki. Inamin ang tungkol sa pagpatay sa dalawang tao kagabi, bakit noong una ay naisip ko na ang suspect ay si Siyang. Anong nangyayari? Nang marating ng mga sundalong Amerikano ang itaas na palapag ng hotel, nabigla sila sa lubhang kalunos-lunos at brutal na eksenang lumaganap sa kanilang mga mata. Ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako. Ang dugo ay pinahiran mula sa sahig hanggang 2 talampakan. Maputi ang dingding, iniisip ko kung ano ang mga kakilakilabot na naranasan ng mga tao dito. Bahagyang naglalakad sa gitna ng mga bangkay, sanay na sanay ang squad leader sa mga eksenang ito kaya wala siyang nakitang problema. Pero hindi nakatiis ang sundalo sa likod at nagsuka sa paghihirap. Ngunit hindi niya inaasahan ang nasa harapan niya. Madalas itong nakikita ng pinuno ng pangkat. Isa itong nasunog na bangkay, nakabuka ang bibig at nakadilat ang mga mata sa mismong paanan niya. Habang tinatakpan niya ng kamay ang ilong niya, naguguluhan siya, baliw ba ang lalaking iyon o ano? Nakaupo at nakatingin sa nasusunog na katawan sa kanyang harapan. Nahulaan ng pinuno ng squad na si Siyang ay malamang na may sakit sa pag-isip, kaya naman pinahirapan niya ang biktima hanggang sa ganito. Biglang natigilan ang taong iyon nang makitang kumikibot ng ilang beses at mabilis na napaatras. Sabik na nagtanong ang katabi niya kung ano ang nangyayari. Matagal siyang mautal bago niya masabi, ikaw, buhay pa siya. Malinaw na hindi pa siya patay, ngunit naisip nila na ito ang kababalaghan ng cadaveric spasm pagkatapos ng kamatayan, tama ba? Pangunahing naghahanap ng mga dahilan upang huwag gumawa ng isang hakbang palapit. Napag-usapan ng dalawa kung ano ang gagawin o kung makipag-ugnayan ka lang sa istasyon ng medikal ng militar, agad kang pinaalis ng isa, kaya ano ang punto ng pakikipag-ugnay sa iyo? Mukha ba siyang mabubuhay pa? Nagulat si So-hyun at sumigaw para humingi ng tulong ngunit hindi makapagbitaw ng salita sa kanyang napunit na lalamunan. Kasunod ng utos ng squad leader, nagpasya silang iwanan ang kalahating patay na lalaki. Sa ngayon, linisin mo lang ang eksena at umalis. Sa oras na matapos ang lahat, mawawala na ang convulsion na ito. Napagpasyahan nilang ituring na patay ang taong nasa harapan nila. Ang mga salitang iyon ay umabot sa tenga ni So-hyun at siya ay lumuha ng galit, ngunit walang paraan upang malunasan ito. Sa malaking bakuran ng base militar, na napapaligiran ng mga hanay ng mga sundalo, si Siyang ay nakatayong matayog na nakaharap sa commander ng militar. Maingat niyang sinabi sa malaking lalaki na nasa harapan niya na may isang tao dito mula sa US headquarters na gustong makita siya. Hindi na lang pinansin ni Siyang at tumagilid lang ang ulo. Tumingin siya sa kanan tapos sa kaliwa. Sa magkabilang panig, maraming sundalo, armado ng mga armas. Ngunit puno ng pagkasuklam ang kanyang ulo. Alam ni Siyang na hindi siya makakalagpas sa mga taong ito, kaya ibinaba niya ang kanyang katawan at tumayo sa kanyang malalaking paa, katulad ng paggalaw ng paghahandang tumakas na ikinagulat ng sundalo. At siya ay tumalo ng mataas at handa nang umalis sa lugar na ito. Pagtingin ng sundalo sa itaas, habang ito ay medyo kinakabahan, sa wakas ay sumigaw ang kapitan,
siya ang nagpatigil sa mga kidnapper na muntik nang patayin ang tiyahin mo. Nang marinig iyon, huminto si Seyaong, pagkatapos ay lumapag siya sa soccer field na hindi kalayuan, huminto lamang siya ng kaunti, nag-iwan ng mahabang bakas ng dumi at mga bato na nakakalat sa buong field. Nang makita na ang kanyang mga salita ay may epekto ng pagpapanatili kay Seyaong nang hindi niya sinasadyang umalis. Hindi man siya lumingon ay parang gusto niyang makinig. Nanatili ang ibang tao, ngunit hindi mabilis na nagsalita, lumingon si Seyaong. Muli siyang tinitigan ng masama, hindi nagtagal, dinala nila si Seyaong sa isang silid na pininturahan ng puti sa lahat ng 4 na gilid, na walang gaanong kasangkapan, ipinakilala ito kung saan siya magpapahinga ngayong gabi. Malapit nang dumating ang taong gustong makipagkita sa kanya bukas. Hindi pa rin umiimik si Seyaong, sumulyap lang sa kanila habang tinutulak nila ang isang kariton na puno ng pagkain, kasama ang isang simpleng rack ng mga damit na tila kasya sa higanteng nasa harapan nila, na nagyaya kay Seyaong na gamitin ito at magpahinga. Hindi pa rin nakikitang tumugon siya, iminungkahi niya, kung naiinip ka, lumabas ka lang at tumingin sa paligid ng barracks. Pagkatapos sabihin ang dapat sabihin, lumabas ang commander at magalang na isinara ang pinto, naiwan siyang mag-isa saglit. Si Seyaong lang ang nasa kwarto. Kinaumagahan, nang sumikat ang araw, tumayo ang doktor sa harap ni Seyaong, mahinahong ipinakilala ang kanyang sarili, ang kanyang pangalan ay Paul, at sasabihin na sana ang ilang mga pampanitikang salita tungkol sa kahanga-hangang Amerika na ito, pinutol niya ito. Nais ng pahalang na makarating kaagad sa pangunahing paksa. Isinalin ng commander ang mga bagay na yon sa mga tainga ni Paul, kaya nahihirapan siyang maunawaan. Medyo masungit ang batang ito. Sabi nila siya ay 18 taong gulang lamang, ngunit hindi mo malalaman dahil kanyang boses at mukha. Pero sa tingin ko ito ay hindi makatarungan na sabihin, napangiti ako nung na-realize kong hindi normal na may pumatay ng tao sa edad na 18. Let's just get to the point para hindi mawala ng pasensya si Seyaong. Napakasimple lang ng goal namin, give and take lang, nakangiti ng pilyo sa ilalim ng buhok niya. Dark blue, prangka na sabi ni Paul, gusto ka namin sa Amerika. Walang interes ang mukha ni Seyaong, nakakunot lang ang noo niya habang pinagmamasdan ang may sakit na doktor na patuloy na nagsasalita. Ang lugar na ito ay nasa isang napakahigpit na kontroladong lugar ng militar ng US. Hindi ka namin pipigilan na gawin ang gusto mong gawin, sa kabaligtaran, tutulungan ka namin. Nagkibit balikat at nagpapanggap na palakaibigan, sinabi ni Paul na siyempre may ilang salungatan sa pagitan ng dalawang panig noong una, ngunit sa anumang kaso, ang aking panig lamang ang napinsala. Higit pa rito, ako at ang gobyerno ng US ay pinigilan ang gobyerno ng Korea sa pagkidnap sa iyong tiyahin. Si Miss Go Hyun-jin ay kasalukuyang nagsisikap na protektahan siya at ang kanyang pamilya. Siyempre ginagawa namin ito dahil US citizens ang tiyahin mo at ang pamilya niya. Narinig niya ang mga salitang isinalin sa Korean ng commander, tapos biglang nagtanong, paano naman ang Korean government? Ayon kay Paul, lahat ng mga sundalong dumating para dukutin ang kanyang tiyahin ay Koreano. Tila kabilang sila sa isang bahagi ng ilang National Intelligence Agency. Sa makatuwid, nangako kaming akuhin ang tunay na responsibilidad para sa kaligtasan ni Miss Hyun-jin at ng kanyang pamilya. Habang masiglang nagsasalita, biglang nagsalita si Seyaong na nagpatigil sa pagkaalarma ng commander. Dahil hindi kayo nakaharang sa daraanan ko ay dapat ay dinala nyo na ako kaagad sa hotel. Ngumiti si Paul ay sinubukang idirekta ang kwento tungkol sa pagprotekta sa kanyang tiyahin upang magkaroon ng kasunduan, ngunit ang mga salita ni Seyaong ay nagbigay sa kanya ng takot upang makamit ang kanyang layunin. Iyon ang dapat niyong gawin, di ba? Kaya binalaan ni Seyaong na kung may mangyari man sa pamilya ng tiyahin ko, yumuko siya para tingnan ang doktor at napabuntong hininga nang matapos ang susunod na bahagi. Ikaw ang unang sasagot sa akin. Doon, ang nakakabaliw na kapangyarihan ni Seyaong ay nagpaparamdam sa karaniwang baliw na si Paul na parang ang anghel ng kamatayan ay nagtatanong tungkol sa kanya. Hindi pa rin niya natapos ang babala niya at nagpatuloy. Kung may peklat sa tita ko o sa pamilya niya, buong Amerika na ang sumagot sa akin. Tandaan ang sinabi ko ngayon, ang sasakyang pandigma ng hukbo ay tumakbo sa kalsada na sakay si Paul, kasama ang commander ng barracks na nakaupo sa harap na hanay. Nanlumo siya at naisip na pinaplano niyang gamitin si Hyun-jin para kontrolin si Tak Seyaong na mag-aakalang banta siya nito bilang kapalit. Ngunit walang normal na tao ang may ganoong kakayahan. Ang kanyang 18 taong gulang na profile ay kahanga-hanga.
Naglakas loob lang siyang isipin iyon at hindi man lang naglakas loob na magreklamo. Nakaupo pa rin dito sa likod ang taong hindi siya nasisiyahan. Bahagyang itinaas ni Seyaong ang kanyang mga mata upang tingnan kung ano ang nasa unahan, ngunit hindi pa rin umiimik, dahilan upang matuyo ang lalamunan ni Paul, kaya't hindi man lang sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Makalipas ang ilang sandali ay nagpreno ang sasakyan at tumalon si Seyaong. Ayon kay Paul, dumating sila na itinuro ang lagusan na patungo sa labas ng barracks area. Sinabi ng doktor sa kanya na kailangan lang niyang pumunta sa ganoong paraan at maaari siyang umalis dito nang walang nakakapansin. Sumunod naman si Seyaong nang walang paalam, ngunit bigla siyang tinawag ng doktor pagkatapos makatanggap ng isang bagay mula sa kamay ng commander. Hawak ang electronic board na iyon, sinabi niya sa akin na mayroon siyang kaunting impormasyon na nakakaalam, marahil ito ay kapaki-pakinabang para sayo. Hindi umimik si Seyaong bagkus ay matyagang nakikinig. Tinuro niya ang mukha ni Jung Dahon. Napangiti si Paul sa listahan ng mga taong gusto niyang gantihan, itong lalaking ito ang pinakamalapit. Nasa iyong dueng po siya, malamang alam mo na. Sina Kim Jun-hyuk at Kim Yoo-jin ay parehong nagtatago sa kanilang bahay. At mukhang relax na relax sila. Pagtingin sa direksyon na yon, hindi niya inaasahan na ang lumabas sa itaas ay ang live camera sa bahay ng dalawang lalaking ito. Dagdag pa ang ilang panghihikayat mula kay Paul. Parang hindi man lang sila natakot kay Mr. Tak, kaya nanatiling maluwag sa loob. Ito ay isang magandang bahay o isang bagay. Hindi niya ito sinagot, ibinaling niya ang kanyang ulo, kaya napaisip si Paul ng husto. Sa wakas, bumalik ang masamang ngiti sa labi ng doktor. Tinanong niya si Seyaong, alam mo ba ang pangalang Baek Sheon? Agad na huminto ang kanyang mga hakbang dahil hindi niya makita ang kanyang mukha, kaya patuloy na sinabi ni Paul. Ang aming electronic surveillance team ay nakatanggap ng napaka-interesante na balita na madalas na binabanggit ni Kim Jun-hyuk at Kim Yoo-jin ang pangalan na ito. Nawala ang ngiti ni Paul sa kanyang mga labi habang ang nakamamatay na aura na nagmumula sa katawan ni Seyaong ay napakalaki na ang kanyang mga baga ay napuno ng pagkabalisa. Nang lumingon siya, nakakamatay ang mga mata niya, diretsong nagniningning sa taong naglakas loob na makipagbiruan sa pangalang itinago niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa oras na yon, talagang nakaramdam si Paul ng kawalan ng pag-asa at kamatayan na nakatitig sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang isang tao ay nakatayong malumanay habang ang isa ay nakaupo sa lupa, at si Seyaong ay nawala sa kalsada na nag-iwan ng isang bitak. Pagkatapos ay ang iba pang dalawa ay nagsimulang makaramdam na sila ay makahinga ng normal. Hawak-hawak pa rin ni Paul ang kanyang puso na kumakabog ng husto sa kanyang dibdib. Nang maalala ang takot kanina ay naduduwal pa rin siya. Tumalon si Seyaong sa mga bubong, tulay at kalsada, tumalon pabalik-balik sa hangin ng lungsod, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi na kalmado gaya ng dati, at ang kanyang bilis ay mas mabilis din. Sa pag-indayog sa matataas na gusali, si Seyaong ay nagangalit ng kanyang mga ngipin at nanlaki ang kanyang mga mata, na nagpuntirya sa isang target, habang ang kanyang ulo ay tinatawag ang pangalan, Sheon, ng paulit-ulit. Mula kagabi, ang kapitan ng pangkat ng pulisya ay nakaupo sa silid habang nakaharap sa isang matabang lalaki na nakaputing kamiseta, puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Ano ang sinabi mo? Ang taong iyon ang nagbigay ng pangalan, Baek Sheon. Isa siya sa mga biktima sa insidente ng karahasan sa paaralan, 3 taon ang nakalipas. Kaya may isa pang biktima matapos ang insidenteng matagal nang lumipas, ngunit ngayon lang ito nagbunyag ay natulala ang kapitan. Nagsimulang magsalita ang matabang lalaki. Ilang taon na ang nakalipas, nakatanggap ang departamento ng pulisya ng ulat na 2 tao, isang lalaki at isang babae, ang malubhang nasugatan at kailangang magpadala ng 2 emergency rescue team. Ngunit nang maglaon, isang koponan lamang ang ipinadala. Ang gayong nakagigimbal na balita ay nagpasindak sa isang matapat na pulis. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang nanginginig na mga tuhod, nagpatuloy siya, kung gusto mo, i-report ko ang lahat ng mga record ng medical at ospital na may kaugnayan kay Baek Sheon noong mga oras na yon. Dahil sa oras na yon ay kailangan kong pigilan ang impormasyon na may kaugnayan sa kanya, kaya't pumanig kami sa may kagagawan. Ang Yongjin University Mental Hospital ay orihinal na itinayo sa malaking sukat na may modernong kagamitan na nagdadalubhasa sa mga departamento ng psychiatric. Sa silid 200 at siyam, tulad ng ibang silid, may mahinang huni at tunog ng pagguhit ng chalk dito. Isang imahe ang iginuhit ng isang tao,
at sa lalong madaling panahon nakita ko ang isang parang bata na nakasulat na larawan na iginuhit ng isang mahabang buhok na batang babae na nakatakip sa dingding. Habang gumuguhit sa gilid na ito, tumingin siya sa kabilang side, kung saan sinabi sa kanya ng dalawang pulis kagabi, "Sorry, nagkamali kami, dahil sa pera, wala kaming sinabi." Habang tinitingnan ang markadong pulis na patay na, naalala ng batang babae kung paano umiyak ang mga tao upang ipaliwanag ang kanilang sarili sa oras na yon, binantaan din kami at ginawa ang parehong. Nang makita nila ang isang taong dumudugo ng husto gamit ang kutsilyo sa harap ng kanilang mga mata, nagtanong sila, "Pakiusap, patawarin mo kami, babalik ako sa opisina at ipagtatapat ang lahat, sasabihin ko ang buong katotohanan." Ngunit mangyaring ang kinalabasan ay tila hindi tulad ng inaasahan nila. Tinitigan ng dalaga ang larawang iyon at saka iniangat ang ulo para tumingala sa isang mas malaking larawan kung saan ang isang berdeng gulong-gulong ulo na may korona ang sentro ng isang grupo ng mga tao. Nang bigla siyang may naalala. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.